Umuna natin aming kinabsa, tinagpanagyaman, na ikandakman tilundaway ng may basa. Ito'y sulat ni San Pablo, Tribuna Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 16. Nakaswiti ko na. Pasensya na po ang aking Bible is Tagalog. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Tulad po ng aking sinabi, ako po ay nagpapasalamat at maski pagod ho ang aking katawan at baliktad po ang aking mundo ngayon, nakarating ako sa inyo. At talagang ibig ng Panginoon na dito ako magagawin. Dahil kagabi may nabalikan ako tungkol sa ating kapatid na si Hermano pong Reganit na nawala ko ang kanyang anak at sabi ko, doon na lang ako bukas. Pero nung kinonfirm ko kung may gimong doon, mukhang wala yata. Or may anniversary ng Spiritus Riders, yung alam yung Spiritus Riders, ginawa ko kagabi o kahapon. At sabi ko, talagang sa buyon ako pupunta. Dahil ito nga naman kasi mo na nga yung panunod ko, kung na siguro na po Diyos mapangka. At isa pa is, nakausap ko po ang ating Director General ng District 4, kilala niyo ba si Benji Gomez? Yes. Tinanong ko ang isa kanina, hindi niya kilala. So, ibig sabihin, hindi nagagawi si Benji dito, ang Hermano Benji. Pero, huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na namimiss ka raw doon para mamasyal sa rito. Kasi ang kapatid na Benji Gomez, kasama ko sa misyon. Tulad po ng aking sinabi kanina, kadarating ko lang, kasang-sangkot ko kagusan. Si Magpuntak de Miyerkules from Canada, from America to Canada, then to the Philippines. At dumating po ako sa Linungan West, sa aking mga kamag-anakan dyan, na ang ipinapanalangin ko, sana meron man lang akong mahila sa mga kamag-anak. Kasi, sa dami ng mga reyno dito, kulang ang kapilya ninyo kung darating sila lahat dito. Kaya lang mahirap mag-convert. Unti-unti ko silang hinihila. Siguro mag-i-stay ako dito matagal para every Sunday ko sila pupunta dito, pero hindi ko yata mangyayari. Kasi mahirap talagang intindihin o mahirap maunawaan ang ating pananampalataya. Pero tulad ng kanta nyo kanina, nagpalista kayong bilang isang sundalo ng Diyos. Ngayon ang katanungan ko is, kayo ba'y handang makiharap bilang isang sundalo ng ating Panginoon? So, bakit pa kayo naririto ngayon? Tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ba ako nandito? Sa 7 days a week, ano ba ang pinakamahalagang araw sa ating buhay? Maliban sa payday na sinasabi sa mga may trabaho, di ba? Yun ang mahalaga sa ating mga sumusweldo. Pero kung tutuusin, bakit ba ginawang linggo ang unang linggo ng a week? Dito kasi nag-uumpisa ang araw na pinakamaganda. Magsilbi muna sa Diyos bago gawin ang pamumuhay material. Hindi ba? Na kung babasahin natin sa Mateo 6, versikulo 33, ito po ang sinasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ano muna natin kailangan na gagawin? Seek first the kingdom of God. Di ba? Ano ba mahalaga sa buhay natin? Okay, mahalaga material. Kadalasan naririnig ko, narigat kami hindi pinagbiyak. Gusto nga kailangan ng trabaho. Pero mas narigat at biyak, nawang kanya tayo ni Diyos. Nakali? So the word, pawang idaragdag sa inyo. So ibig sabihin, may nagbigay na sa atin.
na biyaya na kung hinahanap natin ang kanyang kaharian, yung kingdom na sinasabi natin, dadagdagan pa. Ano kaya yung dadagdag? I'm sure puro magaganda yun, mga blessings na sinasabi natin. Yung mga magagandang bagay na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang unang binigay sa atin, ano ba? Pangulo, ano bang binigay na una sa atin? Binigay niya. Buhay, di ba? Life. Ngayon, bakit kaya binigyan tayo ng buhay? Para lang ba tamasahin o pagranasin ang mga material sa mundo? Or binigyan tayo ng buhay para isiwala ang kanyang mga salita? Na ipalaganap natin ang kabutihan ng ating Panginoon, di ba? Sa pagbangon natin sa umaga, ano yung nababanggit natin? Ano yung sinasabit natin unang-una? Na yun ang pinakamahalagang regalo sa buhay ng may buhay. Di ba kadalasan ay salamat Apo ta nabiyagan pa eh, di ba? Kanakarat-katak na bimangon. Dahil marami kong minsan may natutulog. Paghiga niya sa gabi kinamagahan, hindi na magising. Bakit kaya? Bakit kaya palagi sinasabi ng Espiritu? Ito, tatalakayin ko lang yung mga sinabi ng Batayan kanina. Hindi ko na bubuklatin yung mga tinapay. Yun lang ang karagdagan sa mga mensahe. Kung tayo nakikinig sa mensahe ng ating batlayan ng mga protektor na dumarating, yun ang pinakamahalaga. Kaya pag-araw ng linggo, hayaan muna natin yung aglinis di arwaya, kakabsat. I-prepare tayo sa sarili ito, isalamat tayo, pagpagita yung mga exerbigan at dengag. Kanina sabi ko, kasi sabi ng pinsan kong si Bebeng kanina, ay kahapon, wala daw yata mga masyadong miyembro dahil may mission daw. Pagdating ko nga kanina, iilan lang kami, ngayon sabi ko, dami nyo naman. So pag darating pa yung mga nag-mission, di marami na ito, hindi ba? Kukulangin ang mga upuan. So, ngayon, yung sa sinabi ko, hanapin ang kaharian, hindi mo ba tama yun? Na palagi natin naririnig. Ibigay natin, ihandog natin ang ating mga sarili as handog na buhay. Hindi mo kailangan ng Panginoon yung mga material na gifts. Yung pagsisilbi natin, yung pagpunta natin dito. Yun ang pinaka-importante. Kaya, bakit kaya sinasabi ko minsan, dapat kanayon tayo kanungan ng kasagana? Dahil may mga nauunang nahuhuli at may mga nahuhuling nauuna. In literal meaning nun, may mga pinanganak na huli, pero nauunang nawawalan, di ba? Pero may mga ipinanganak na nauna, yun ang nahuhuli. Bakit kaya? Sa ating pag-aaral, may mga miyembro na sinasabing, nalipot pa'y nayanakang espiritista ako. Tatlo sa lusod na kayo, kakabsat mo siya ibaga. Manipot na yanak ka, hanggang lang tanong, ano titawag mo? Kasano ka ako? Tinaramidan tayo na siya at kakabsat. Gaano na karami ang ating nagawa sa ating kapwa na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Na kung darating ang araw na tayo harap, handa na ba tayong humanap? Meron din mga bago, may mga bagong miyembro. Iba-ibang paraan kung paano sila natawag ng ating Panginoon. Pero kung minsan yung mga nahuhuli, yun ang maraming nagagawa tungkol sa kapwa. Nakakalungkot. Kung minsan, bakit kaya yung maraming matatanda na paglabas, hindi ko nilala, hindi ko nilala, paglabas ng kapilya, na isasabawa pa natin ang ating narinig. Nagagawa ba natin yung dapat nating gawin? Nakakapagpigil ba tayo sa ating mga bunganga? Sa ating pananalita na palagi sinasabi na pag nagsalita ka, sana yung sasabihin mo hindi nakakasakit sa kapwa.
being humble and being loving sa ating mga kapwa, magagawa ko natin. Di ba naririnig na natin, God is love. Tapos sasabihin natin, mahal ko ang Panginoon. Pero pagdating ng ganitong araw, wala naman tayo, paano natin sasabihin mahal mo ang Panginoon? Ito ang pag-aaral, napakasarap at napakalalim ang pag-aaral ng Espiritismo. Sa aking paglalakbay, marami na ako na misyonan. Pero iba-ibang pamamaraan, iba-ibang pag-uugali, iba-ibang pagkaunawa. Na yun ang isang dapat nating huwag gawin, yung maghusga sa ating kapwa. Iwasan mo natin na pagsayo ng salita sa harapan nito, huwag tayo sanang magbanggit ng mga sekta na yung ginagawa nila, ganito. Hindi yung ganun. Dahil sila rin, tulad din natin na may pinangahawakan tayong mag-aral. Ano nga ba ang espiritista? Kung tatanungin ko sa inyo, ano ba yung espiritista? Bakit ka naging isang espiritista? Dahil ang Diyos ay isang espiritu, hindi ba? So, yun ang pinaninindigan natin. Kaya tayo tinawag na espiritista. Dahil tayo naniniwala na ang ating sinasamba ay espiritu, hindi natin nakikita. Kaya wala tayong mga imahe na sinasamba, mga pagkain, hindi natin nakikita. Nakikita niyo ba ang Diyos? Saan ba ang templo ng Diyos? Pangulo? Tayo. Sa ating mga sarili. So, kung tinatawag natin ang ating mga sarili as templo ng Panginoon, kaharian ng Panginoon, anong gagawin natin sa ating sarili? Di ba dapat alagaan? Hindi natin bibigyan ng sakit ang ating mga sarili. Hindi natin aabusuhin. Lalo na sa sinasabi natin, mahirap ang buhay. Oo, mahirap. Wala namang madali. Ang buhay ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng pag-aaral. Pero huwag mong abusuhin. Pagod ka na sa bukid. Pagdating ng hapon, anong ginagawa? Toning, di ba? Inom. E ano nagagawa ng inom? Nasisira mga parte ng katawan, di ba? Lalo ng ating atay. Ngayon, sinira mo na ang templo ng Panginoon kung inaabuso natin ang ating mga sarili. Hindi naman ang masama ang uminom. Moderate. Lahat ng bagay, pag nasobrahan masama. Pag nasobrahan mo umibig masama atin, bakit ka mo? Hindi lang isa iniibig mo, yung pala, 5 o 6 dyan. Hindi rin maganda, di ba? Nasaan ang loyalty mo sa iniibig mo kung ilan ang iniibig mo? Ganon din ang Panginoon. Kung tayo nasa espiritista na, kailangan nyo bang pumunta pa sa mga ibang sekta? Kung tinanggap mo ang tungkulin ng bilang isang espiritista, dapat manatili ka rito. Hindi nakakalungkot. Marami akong nababalitaan. Mga espiritista naglilipatan ng kapilya. Bakit? Dahil ayaw mo sa kapwa mo. Dahil ayaw mo kay Pangulo. Dahil ayaw mo sa medium. Pupunta sa kapilya. Hindi mo ganun. Ano ba sinasabi sa Bible? Ibigin mo ang kapwa mo, lalo na mga kapatid mo sa pananampalataya. Huwag tayong palipat-lipat. Kung may mga problema tayo, ako maraming problema. Huwag tayong lilipat na kung pupunta sa isang kapilya. Tapos magpapabalita mo kung ano nangyayari sa kapilya mo. Hindi. Sa halip, mag-usap-usap. Di ba? Hindi yung porque ayaw mo makita si hermano, pupunta ka na sa ibang kapilya. Hindi yung gano'n. At ang isang pinakamasakit, dahil sa isang kapatid na na-t-shirt siya, tinalikuran ng espiritista. Ito sasabihin ko mga kapatid. Magtampo ka sa tao, huwag ka magtampo sa Diyos. Dahil mas maganda yung hindi nakakaalam sa Diyos na tumalikod kaysa yung tumalikod na alam niya lahat kung ano nga ang Panginoon. Sa pag-aaral natin, kung anong ginawa ko ngayon, hindi lang orang, makikita mo rin ang kapalit. Napakasimple mga kapatid. Kung nagtanim ka ng kamatis, aanihin mo ba ang talong?
Siyempre, kamatis din, di ba? Kaya kung nagdaling ka ng mabuti sa kapwa, kabutihan din ang iyong makikita. At napakalaking bagay ang mga magulang na nagtataguyod ng mga anak. And I could see some FYS na tulad ko rito. Mga kapwa ko FYS. Ako ang pinakamatandang FYS nito. Sa mga magulang na may mga anak dito, napakalaking accomplishment sa ating buhay. At kayong mga FYS din, huwag nating kaligtaan ang paggalang sa ating mga magulang. Dahil marami akong nakikita na napapariwara ang mga anak, na pag sumagot sa magulang, kulang na lang patayin. Hindi ho ganun, mga kapatid. Napakaganda mo na pag-aaral natin. Sa 7 araw, okay, nagtatrabaho tayo sa bukid. Kukunin pa man ninyo ang linggo. Na ang linggo ang tinatawag natin araw ng pagpapahinga. Pagpapahinga sa mga tungkuling material, mga kapatid. I-alay natin ang isang linggo na hindi pa naman isang araw eh. Di ba? Ilang oras lang tayo rito, hindi pa tayo makagawa. Yun ang mahirap sa lahat. Hindi na isang araw nilala natin, ilang oras lang na magsakripisyo papunta rito. At ang isa pang gusto kong anuin, mga kapatid, kung araw ho ng Sabat o Linggo, kailangan maaga din tayo. Mas maaga nandito na sa kapilya, nagme-meditate na tayo, nakikipag-usap na sa ating Panginoon, nagsisisi na sa mga nagawa natin isang linggo. Dahil sa isang araw lang ng Panginoon, dito tayo kumukuha ng lakas. Take it from me. Pag hindi ako nakagimo, hindi ako nakaten ng servisyo sa linggo, buong linggo ko hindi maganda. Dati-dati ang ginagawa ko, mga kapatid, pag uwi ng Pilipinas, nakalista gusto kong puntahan, puro layaw, puro mga material pamamasyal. Pagdating ko ng Pilipinas, hindi nangyayari. Not until papasok ako sa isang pintuan. Doon lang magiging smooth ang aking bakasyon. Kaya sabi ko, tama nga yung sinabi sa Biblia. Unahin muna ang Panginoon at maganda ang kahinan ng after that. Tulad sinabi ko, ito ang unang pinto mula pagkadating ko noong Wednesday. At talagang loob ng Diyos. Dahil may naririnig ako na hindi naman nawawala yung mga nanghihina. Ako nanghina din. There was one time, may isang insidente. Talagang habang umaakyat ka, habang papalapit ka sa Panginoon, may humihila din na hindi na iiwasan. Yung numero 6. Ano ba ang numero 6? Diablo. Ang 7, Yesu Cristo. So sabi ko, nung nangyari yung Lord, sabi ko, anong gagawin ko? Parang nawala sa akin yung mga misyon, yung mga pag-aaral, sabi ko, hindi. Naumpisahan ko ito hanggang dulo, gagawin. Dahil ang misyon na ito, mga kapatid, parang inanong ulit yung aking promesa sa ating Panginoon. Meron akong pamangkin na matay. Hindi ko alam kung narinig yun ng kwentong ito. Sa kwentong ito, marami tayong matututunan. Yung pamangkin ko, walang lunas ang sakit. Buti pang cancer, may chemo, may radiation, may surgery, ito wala. Namatay ho ng ALS, yung namamatay ho mga ugat mula sa paa hanggang sa last na walang buhay, puso o yung lungs. Sabi ng doktor, 3 buwan, mabubuhay. Sabi ko, hindi ako papayag. Ang nanay nun, yun po ang dahilan kung bakit nasa harap niyo ako ngayon. Siya ang dahilan kaya kami naging spiritista, yung kapatid kong nanay niya. Enlargement of the heart. Yung araw, yung kapatid ko 81 years old na. Darating din dito sa October. Sabi ko, sabi ko, nasa ang pananampalataya nating mga spiritista kung i-give up na lang natin. Bakit may word na extension? Di ba? Pala extension cord. Kung may exit, dudugtungan mo na extension cord, di ba? Kaya may word na extension, gagamitin natin. Hindi, sabi ko, hindi ako papayag.
Makikipag-usap ako sa Panginoon. Makikipag-compromise. I have to compromise with the Lord, sabi ko. Nasa ospital, pag hindi binutasan ang lalamunan ng pamangkin ko, at that time mawawala. Nung nasa ospital kami, tinignan ako ng pamangkin ko. Hindi niya lang gagawin. Sabi ko sa kanya, pumayag ka na, sabi ko. Sa awa ng Diyos, binutasan na iuwi namin. Pero ang kondisyon, Lord, sabi ko, paano pa ang buhay ng pamangkin ko at ako'y magmimisyon? Yung 3 buwan, mga kapatid, halos 8 taon na buhay. Nalagaan namin siya ng more than 7 years. So sabi ko, nung talagang kukunin na ng Panginoon, salamat. Kaya nga sabi, lahat ng pangyayari dapat magpasalamat. Salamat, kukunin na niya. Pero napagbigyan na kami. Ngayon tanongin ko sa inyo, kayo ba'y handang ialay ang iyong anak ng ganon-ganon lang na hindi kayo lalaban? Na hindi kayo makipag-usap? Ginawa ko yun. Ngayon, nung namatay na yung pamangkin ko, sabi ko, ay, tapos ng misyon. Hindi pala. Dahil inisip ko na rin sa sarili ko, sabi ko, ay, hindi pala. Tuloy-tuloy pala ang misyon. Ngayon, nabuksan ulit ang misyon na kailangan kong gawin ulit. Ito wala na akong alam, mga kapatid. Wala ka lang kamag-anak ko rito. Galing po ako ng Amerika, that was July. 2 linggo lang dapat ako doon. Pero in-extend ko po ng another 2 weeks. Dahil ang aking bayaw, ng pangalawa namin sa pamilya. Sorry hindi ko maano yung aking emosyon. Dahil nung nandun ako, marami yung mga doctor's check-up ang bayaw ko. Bago lumabas solo yung resulta, pinakita na sa akin kung ano yung ginawa sa kanya at kung ano magiging resulta. Ito, hindi ko nababanggit sa campaign sa mga kamag-anak ko. Wala akong nakakaalam sa Pilipinas pa. Ngayon ko lang sasabihin, ang aking buong bayaw na diagnose ng cancer, stage 2. Breast cancer, lalaki ha. Meron yun. Huwag kayo tataka. Kaya pag yung mga lalaki dyan, pag minaramdaman kayo medyo matigas may suso, huwag nyo isalang-alang. Hindi ko sinasampit. Ngayon mo lang malalaman ito ba cancer stage 2. Pero sabi naman ng doktor, makukuha pa ng surgery. Ngayon, nakikita ko yung bayaw ko, yung pang-espiritu niya, lumalaban talaga pero deep inside, ino-obserbahan ko, malungkot. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, ito na naman ba yung ginawa ko mo? Alang-alang mo sa aking bayaw, na hindi naman maramo, na masasabi ko siya ho ang tumulong sa akin sa pag-aaral noon. Kaya sabi ko, gagawin ko lahat. Pag may awan Diyos, siguro mga kapatid, makikita pa natin kung ano magiging resulta. Balang ninyo niya magpakasyon dito sa December. Kaya yun ho ang aking konting challenge na sinasabi ko. Konti lang ha. Dahil sabi ko nga, sa pag-aaral ng espiritista, wala tayong magagawa. Gustuhin man natin, pero kung hindi ka gustuhan ng Panginoon, hindi, wala tayong gagawin. Kaya dapat lang natin gawin is maging mabuti sa kapwa, matulungin, na yung sinasabi, wala naman akong may tutulong. Meron. Hindi ako naniniwala, ang aluluwang ng mga bukid ninyo rito. Kung sa material, siguro hindi naman kayo magiging maramot na magpahingi ng isang gatang bigas. Wala akong bigas ngayon. Wala akong lupa. Kaya yun ang sinasabi ko. Sa konting halaga, sa konting bagay ng tulong, malaki na sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag naman natin sabihin, wala akong may tutulong.
At pag nagbigay kayo, huwag yung sobra. O ito, hindi mo na kailangan sobra. Hindi mo ganun. Ang pagbibigay yung taos-puso, di ba? Sa mga nanliligaw sa mga girlfriend dito, kung gusto nyo, yung pinakamaganda, ibibigay nyo sa girlfriend nyo para mapasaya lang girlfriend nyo, di ba? At ganun din tayong mga anak. Pag dumating ang araw ng mga kaarawan, mga birthday ng mga magulang ninyo, bigyan nyo ng the best nyo, hindi yung paggalang lang, yung pagsunod, napakalaking bagay. Kaya, ang mission ho, ang inaano ko sa mga kabataan dahil kung nagagawa ko, mas magagawa ko rin. Huwag yung sabihin, buti pa si Hermano nakakaintindi. Mahirap din lang ako, kaya pagdating mo ng misyon, meron pang gastos. Binibigyan ako. Ginagawa ng Panginoon kung paano ko gagawin ang mga misyon. Dahil kung ikaw ay isang hindi maramot na espiritista, sa lahat ng lakad mo magiging lahat. Hindi ako nagyayabang, pero kung bakit nagagawa kong magmisyon sa ibang bansa. This coming month in October, punong-puno ang misyon. Ang isang misyon na pupuntahan ko is September 7 sa aming bayan naman. 90 years old na ho yung kapilya naming Mother Center ng Bambang, Vizcaya. Taga-Bambang po ako, hindi ako taga-Isabela. Pero kung bakit mas marami akong panahon sa Isabela kaysa sa amin. Halos malibot ko yung mga ibang kapilya dito. Nagilian, Kabatuan, dito sa San Mateo. Meron din kapilya dyan sa mga banda dyan. Sa Linawan East. September 21, magagawin ko kayo ng Manlig. Manlig, Quezon ba yung Manlig? Centralization ng District 27. Alam niyo ba District 27? Mga kabataan, alam niyo ang District 27? Hindi. Dalawang distrito ang Isabela. District 4 and District 27. Pangulo. Diba? Dapat alam nila ang mga distrito. Nandun po ako ng September 21, kinakausap ako ng Director Gilbert Balmores na kinuha akong minsan guest speaker. Then after September 21, lilipad ako ng Francia. Mission din. Mga taga-Isabela din ang nakit ko doon. Then after France, babalik ako ng Pilipinas, pupunta ng Singapore. From Singapore to Pagayan City, Samon. Sagalang siguro ako mapapahinga ng Nobyembre. Kaya mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, lalo sa mga magulang, pag-aralin natin ang ating mga anak. Dahil sila rin ang magtataguyod sa mga buhay. Kaya tungkol sa mission po, ako po ay nag-i-invite ng mga kasama. Kung sino ang gustong sumama ng Paris, France, libre ko kayo sumama, pero hindi libre ang pasahe. Kaya, hindi ko po alam. Tulad sinabi ko, I am the living testimony. Nasa aking paglalakbay po, marami akong natutulungan, marami akong naibibigay ng konting blessings din. Kaya sabi ko, ang ganda ng buhay. At ito ang masasabi ko, and I'm so proud na sabihin sa iyo na ito ang isang pinakamahalagang pamana ng aking mga magulang sa akin dahil kung hindi yung sila, wala ako sa harapan ninyo. At itinutuloy ko yung gawain ng aking tatay noon. Na hindi naman niya ikwinento sa akin, naririnig ko na lang po sa mga matatanda sa mga iba-ibang kapilya. Kaya, again, huwag tayong manghina. Manghihina ka, pero kailangan bumalik. Huwag natin panaigin yung tampo mo sa isang kapwa, hindi mo nawawala yan. Pero kung ang tunay na yung sinasabi niyong butil ng mustasa na napakaliit, na nasa puso mo na, hindi na matitinag pa yung pananampalataya. Ano kaya yung nakita kong napakalaking, napakatandang punong kahoy? Di ba ang ating Panginoon? Na ano man ang mangyari sa kanya, hindi siya titinag, hindi siya magsasawang magbibigay ng mga blessings natin. Na sana ganun din ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito ang sinasama ko sa inyo. Napakalaki at napakaganda ng kapilya nyo pag mapuno ito.
At tulungan niyo akong magdasal na sana yung mga kamag-anak kong reyno bumaliktad at pupunta sa Espiritista. Alam naman nila eh, nararamdaman naman nila. Pero kung bakit nananaig pa rin yung material na pag-iisip, mas nahihila pa rin sila sa araw ng linggo, maraming kasiyahan. Di ba unahin mo natin ang Panginoon? Maraming pupunta ng mga handaan, may mga naghahanda ng mga ganito-ganito. Material lang yun eh. Eh paano na pag sa araw ng linggo dumating pa ang ating Panginoon na ngayon na nagbigay na nating mga ganti ng ating mga gifts. O di wala sila, di ba? Kaya huwag niyong panghinayangan ng gagawin sa bukid. Pwede niyong gawin mamaya. Pero kung maaari, magpahinga kayo. At isipin niyo ang mga kabanala na tulad sinabi kanina, nagagalak siya dahil naihakbang natin ang ating mga paa para pumunta rito. At sana yung mga nasa atin daw, mapalago pa natin. Na sana mas marami pang ating magagawang mabubuti sa kapwa. Kaya, again, isinasamo, hindi lang nakikiusap, na huwag nating pabayaan ang ating pananampalataya dahil dito, pagdating ng araw, ang mga bigas na yan, ang mga kayamanang material na hindi nyo madadala. Na tulad na sinasabi ko, hindi nga natin alam kung dadamitan pa tayo, di ba? Ano ba nakikita niyo pag may patay? Ang daming bulaklak. Di ba? Ano kaya gagawin natin ganito? Habang buhay pa yung tao, alayan mo ng bulaklak. Alam pa niya, di ba? Lalo na sa mga kaarawan ng mga magulang natin, dahil mga kabataan, igalang natin ang ating mga magulang. Nandyan, kung minsan, nagiging makulit sila, pero sa kagandahan, magiging maganda ang ating buhay. Pero tayo naman mga magulang, huwag naman nating abusuhin ang ating mga katungkulan bilang magulang. Di ba? Kasi anak mo rin yan, may damdamin din yan. In the long run, magiging magulang din siya. Hindi porke magulang ka, iyaano yung katwiran mo. Kung baluktot naman yung katwiran mo bilang isang magulang, hindi tama. Kung ano lang yung tama, ang dapat natin ipakita. Kaya it's both sides. Both ways yan. At ito ang isa kong ipaalala sa inyo. Kung nakakaangat tayo sa buhay, kung magiging mayaman tayo in the future, huwag nating ipagmalaki ang kayaman ng material. Na hindi porke mababa yung kapwa mo at mayroon ka sa lahat, ay mas mayaman na kayo, kaya ganun gawin. Hindi. Ang pagtrato ho natin, may dignidad ho ang bawat nilalang. Kaya ito po ang aking maiiwan sa inyo na I hope hindi kayo magsasawa at sana yung aking iniisip kung ano man ang gustuhin ng ating Panginoon matutupad, baka ako'y darating pa ulit sa inyo. Maski hindi na ako welcome, maski hindi na ako magsalita, mas nakikinig ako sa inyo dito, masaya na po ako. Kaya ito po ang aking maiiwan, ang ating kapatid na Martes nandiyan pa ba? Akala ko nandun pa sa isa Di ba? Ilan ba sentro mo kapatid? Dito ba? Kaya, ayan si kapatid na Martes, malaking tulong sa ating grupo. Kaya tulad sinabi ko, hindi yung nawawala, hindi pagkakamawa, pero kailangan dito natin ayusin. Ang ganda ng kapilya niyo. Napakaluwag. At tulungan niyo akong magdasal na ang mga reyno bumaliktad bilang magiging isang espiritista. Yun lang po ang magandang tanghali po sa ating lahat.